Hello, magandang hapon. Pero bago lahat, meron tayong pag-uusapan. Medyo huli na ako dito eh. I think 1 week ago na nangyari ito. 1 week ago. Pero sige, isingit pa rin natin, no? Kasi nagkakalkal ako ng mga piniem sa akin. Isa ito dun sa nakita ako. So let's watch. Ito yung dalawang LTO, official ng LTO Region 2 daw, na nahuli cam, na nanakit. Magandang hapon po. Huli ka sa Tugigaraw, Cagayan ang pananampal at paninipa ng dalawang opisyal ng LTO Region 2 at ang isa sa mga sinaktan, menor de edad. Tumanggi raw kasi ang babaeng singer na kasama ng mga biktima na lumapit sa mga opisyal. Nakatutok si Jonathan Andan. Ayaw i-table. Ayaw magpa-table pala. Sa gitna ng pagtitipon sa Tugigaraw, Cagayan, makikita... Pagtitipon to, hindi naman ito bar, di ba? Ano ba itong dalawang to, utog na utog ba to na makapag-table ng babae? Ginawa naman nilang GRO yung kumakanta. Sa cellphone video na ito na naka-upload sa Facebook page ng Cagayan Public Information Office, ang dalawang lalaking kausap ang isa pang lalaking nakaupo nang biglang tugog, sinapak at tinadyakan ng dalawang lalaki ang lalaking nakaupo. Nakita ko yung video nito, bata pa ito eh. Itong inano nila, sinipa nila. Bata pa yan eh. Gusto, kasi na, sinipa yung una ko. Dahil dyan, biglang itinigil ang tugtugan. Tumutugtog kami sir, respeto lang kailangan naman namin. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang babaeng tila umawat at nahila ang buhok. Hinila pa yung buhok ang putya. Ayon sa mga saksi, ang biktima, 15 anyos na minor de edad. Nasaktan din daw ang isa pang lalaking katabi niya na hindi na nakita sa video. Ang mga lalaking nanakit tinukoy ng Cagayan Public Information Office na mga opisyal ng Land Transportation Office Region. Ano ba meron dyan sa pagkakaroon ng posisyon at nagkakaroon ng kakaibang tapang ang mga nakakaupo dyan? Ano ba, may superpower ba yan? Yung parang si Thanos na pag nakakuha ng Infinity Stone official ako na LTO. Kaya feeling ko kaya kong gawin ang lahat. Culture na sa sa Pilipinas. No? Na supposed to be, kung titingnan natin yung job description nitong mga to, ito ay magtatrabaho ito para sa kapakanan ng mga tao, hindi yung sila yung sasambahin. Well, na yun eh. Culture na natin yan, Pagka mataas ang posisyon, powerful talaga eh. Region 2. Ang nakauputi, si Assistant Regional Director Manuel Baricawa at ang nakaasul ay si Chief Enforcer Charles Ursulum. Ayon sa mga saksi, gusto raw palapitin ng isa sa mga opisyal ang isa sa mga singer, pero tumanggi raw ito at saka sinaktan ang mga kasamahan. Nataypan ni Chip. Sinuspindi na ng LTO si Baricawa na standard operating procedure ng ahensya para matiyak ang maayos at patas na proseso habang sinasagawa ang investigasyon. Utos ni DOTR Secretary Vince. Pero still curious ako sa side nila. Bakit nila nagawang saktan? I'm so sure may reason ito mga to eh. Pero hindi ako naniniwala na substantial 'yon para manakit ka ng minor de edad. Siguro ito yung mga possible reason na mag-speculate lang tayo, wala namang sinasabi. Pwedeng kinakantsawan sila, pwede, or napiko na lang sila dahil daldal ng daldal. Pero kahit na di ba? Unang-una, ang pagkakamali ay sa inyo, ginawa nyo kasing kabaret yung pagtitipo na yan. 'Di ba? Gusto nyong i-table yung nakrasyan siguro nila yung yung isang singer. Gusto i-table. Dison, tanggalin na sa pwesto sina Baricawa at Ursulum. Nag-order na ako ng immediate relief nitong ARD na to sa Cagayan. Sumulat na rin ako kay Executive Secretary Bersamin recommending yung immediate relief nito. Si Charles Ursulum, ano po ang gagawin sa kanya? LTO Chief Enforcer Division. Kasama din siya doon sa mga nanipa di ba? So Opo. Tanggal din siya.
Dalawa po sila na pinatanggal. Tanggal sila pareho. Lahat ng involved tanggal. Patuloy raw na kumakalap ng impormasyon Parang nagugustuhan ko na to si Secretary Vince Dizon, no? Lagi siyang laging siyang bida sa sa TV. May mga ganyan Tsaka pabor ako sa ganon. No-brainer na kasi yan Unang-una kitang-kita na sa video 'Di ba? Yes, may SOP, may standard operating procedure na iimbestigahan pa rin. 'Di ba? Pero no matter what kung anong result kasi ng investigation na 'yon. Clearly dito pa lang sa video na to, common sense na lang ang gagamitin mo na umabuso talaga sila. ng DOTR. Yan yung mga sinasabi. Hindi naman nakikita dito na nilabanan sila. Okay lang sana kung inunahan silang kutusan, 'di ba? Binugbog sila din, bubugbog sila pabalik. Pero malinaw naman dito na sila pa yung mayabang Sabi kong hindi na kailangan ng investigasyon. Kitang-kita naman Kitang-kita na doon sa video na kung paano sila mga abuso ng mga tao. Hindi pa pwede yan. Paulit-ulit kong sinasabi sa lahat ng mga kawane ng LTO, LTFRB, lahat ng kawane ng under ng DOTR. Pag yan, nahuli sila na ganyan at may report na ganyan na sila'y nang-aabuso ng mga kababayan natin, tanggal sila sa pwesto. Nakipag-ugnayan na raw Well, ano ba yung tinatawag na tanggal sa pwesto? Baka ire-reshuffle lang yan, ganun pa rin. Parang yung mga pulis, neto ko lang nalaman, 'di ba sometimes may sinasabi sila na sinibak na sa pwesto yung mga pulis. When you say sinibak, hindi naman pala totally sinibak yon. Ibig sabihin, pwede silang i-reshuffle. Ganun pa rin. Ano ba yung tanggal sa pwestong ibig niyang sabihin? Yung talagang mawawala ng trabaho ito mga to, yun ba yun? Or i-reshuffle? Kasi pag ni-reshuffle mo yan, ganyan pa rin yan Unless kung magbabago na lang yan. Paano nyo mamimake sure sa amin, mga citizen ng Pilipinas, na yung mga opisyalis nyo ay magbabago na? 'Di ba? Pero kung yung tanggal na tinutukoy nyo i-reshuffle, ganun pa rin yun. raw ang DOTR at LTRO Central sa dalawang biktima at tutulungan daw nila ang mga ito kung gusto nila maghain ng kaso. Sinusubukan din makipag-ugnayan ng GMA Integrated News sa mga biktima. Sinubukan namin kunan ng pahayag sina Barikawa at Ursulum pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Anyway, next video tayo. Naalala niyo yung nag-viral na taxi na nangontrata from NAIA Terminal 2 to Terminal 3, 1-2 yata yung 1,200 yata yung sinisingil. Naalala niyo yon? Ito may binunyag siya, nakasabwat pala. Ito yung nakakabwisit Ito, ayon dito sa next video, kasabwat pala nila yung yung airport police. Nakakadismaya, supposed to be yung mga airport police na yan, katulong dapat yan ng mga ng mga tao dun Na sila yung di ba? Sila yung parang mag-i-ensure na yung mga tao dun walang aberya. Pero bakit ganun, min? Ano ba ang corruption dito sa Pilipinas? Ang hirap naman supilin. Maliliit ba ang sweldo nitong mga to? Ba't kailangan magaganyan-ganyan pa? Di ba? Panoorin nga natin to. Pinapartihan umano ang ilang airport police kaya sobrang manil ang taxi driver na nag-viral kamakailan sa NAIA. Ipinarating na yan sa Transportation Department. Nakatutok si Dano Tingkugo. Terminal 2 papuntang Terminal 3, 1,260, ganon? Terminal 2 to Terminal 3. Ano yan? Para na kami nagbiyahe ng probinsya. Sa viral vid na ito, makikita ang pagtatalo ng isang taxi driver at pasahero matapos lumabas na nasa mahigit 1,000 piso ang singil ng tsoper para sa biyahe mula Terminal 2 pa Terminal 60-40 yung hatian. Kung 60-40 ang hatian, 60% sa taxi driver. Siguro kaya 1-2, dahil siguro lang 500 ang hinihingi ng airport police. Kaya siguro 1-2 yung niya. Makes sense, Pero nakakadismaya. Kasi nakalagay dito 60-40 daw hatian
3 ng NAIA. Ang tsuper na yan humarap sa GMA Integrated News matapos ang pagdinig sa LTO kanina kaugnay sa show cause order na ipinataw sa kanya ng ahensya para ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat bawian ng lisensya. Humingi ang kampo ng tsuper ng hanggang Lunes para maisumite ang kanyang paliwanag. Pero ngayon pa lang humihingi na siya ng tawad sa mga pasaherong siningil niya ng lubhang mas mataas sa metro. Para po sa lahat ng mga pasahero na naging pasahero ko dyan sa Terminal 3, ako po ay humihingi sa inyo ng tawad kung kayo man po ay nasingil ko ng mahal. Paliwanag niya, kaya raw sobra-sobra ang singil dahil kailangan nilang magbigay ng hatag o lagay sa airport police para sindikato, men. Kasi sometimes yung mismong anay nandoon din mismo sa NAIA eh. 'Di ba? Nakakabwisit lang na ang inaano lang na kumbaga sa buni sa buni, sa fungal infection, ang kinakamot lang natin yung surface lang. Hindi gagaling 'yun. Kailangan ano 'yun eh, ma-penetrate dapat yung ugat nun eh. Kasi kahit pa sabihin mo sibakin mo na tanggalan mo ng lisensya tong taxi driver kung nandyan pa rin yung mga anay dyan sa NAIA, ano yun, magpapatuloy pa rin yun. Siyempre kakausapin nila yun, yung mga pipick up dito, may party kami sa inyo ha. Kung totoo man ang sinasabi nitong driver. Yagan silang pumila. Ang sistema po sa loob ng airport ay talagang napakataas po ng singilan dyan. At yan po ay nalalaman ng lahat ng mga empleyado, kahit nga gwardiya po alam po yan, yung sistema na yan dyan. At yan, lalong-lalo na yung mga tinatawag na APD natin dyan. Dapat katulad yan yung ginawa ni Duterte dati na wash out lahat. 'Di ba? Tanggalin lahat ng palitan ng bago. Kasi ano yan eh, ang mangyayari niyan kung ang gagawin nila, ang intervention nila dyan, tatanggalin lang yung airport police. May mga maiiwan kasi doon na nakakaalam ng dating gawain. At yung mga maiiwan doon, yun na magtuturo doon sa bago. Kaya dapat talaga yan, total wash out dapat lahat yan eh. Di ba? Alam po nila yan yung sistema na yan dyan. Kasi kami mga driver sa labas, pag kami hindi nakapagbigay para sa APD, tumatawag po yan ng mobile, matik po yan, paparadahan kami, kakatin kami yan sa may labas. Titikitan po kami yan. At yung ticket na yun po ay pang LTO at tutubos kami sa LTO. Dapat binidyo mo yun, kuya. Ganoon po ang nangyayaring kalakaran niya. Kaya kailangan po namin na magbigay din para sa kanila. Ang partihan daw anya 60-40. 60% sa taxi driver, 40% para raw sa mga tauhan ng airport, kabilang ang maglalabas ng pasahero para sa kanila at airport police. Dahil dito, ang halimbawang biyahe sa pagitan ng mga terminal na wala pang 200 pesos kung ibabase sa metro, nagiging 1,200 pesos. Grabe, no? Hanggang 1,100 sagad. Kung kukuha ng taxi sa loob ng terminal papuntang hotel, nasa 3,000 pesos ang singil. Kung sa kanila sasakay, 1,000 pesos daw ang pinakamababang singil. Pinakamahal ang halimbawa papuntang Pampanga. Mula NAIA papuntang Angeles, kung sa loob daw kukuha, nasa 15,000 pesos ang... Grabe naman yun! Hindi, wait lang ha. Ang tanong ko naman, doon sa kwento nun, paano mamomonitor ng airport police na, oy, saan mo ba hinatid yan? Malalaman ba ng airport police yun? Na hanggang Pampanga yung hatid nung sinasabi mo? 'Di ba? Paano medyo medyo malabo-labo din yung sinabi niya. Bagamat siguro may bahid ng katotohanan, pero yung justification mo na 60-40, yun? Kasi pagpasok ng pasahero sa taxi mo, hindi naman alam kung saan pupunta yan eh. So bakit mo mamahalan ng ganon? Mamomonitor ba ng Hindi, correct me if I'm wrong mga kababayan ko, mamomonitor ba ng yan? Siguro ganito. Bago pa man sasakay yung yung pasahero na yan, ini-interview na nung mag-a-assist. Pwede yun no?
Saan po kayo oy, Pampanga daw to ha, Pampanga to. Tapos mamarkahan na. Pero kung hindi ganun yung ginagawa, ay parang hindi naman sila mamomonitor bakit nila mamahalan. Di lagi na lang nilang sabihin, hindi, dyan lang nagpahatid yan. Dyan lang, di ba? Ang singil, pinangalanan ng tsuper sa amin ng mga airport police na sinasabing tumatanggap ng hatag. Pero may pangalan siya, may accusation siya. Lagay o porsyento, pero hindi muna namin sila isa sa himpapawid. Pag hindi ka po naghatag sa 5 tao na yan, automatic, dadalhin ka sa taas at i-impound ka muna sa taas ng mga ilang oras bago ka palabasin. Sa madaling salita, naubos na yung oras mo sa paghihintay doon sa itaas na nakadetain ka dahil nga sa hindi ka naghahatag sa kanila. Itinanggi na ng MIAA ang umano'y sabuatan. Walang pakialam ang airport police sa Diyos ko naman, dito pa nga lang halatang halata mo ng defensive kayo eh. Alam mong ine-expect kong isasagot nito, sige po, iimbestigahan namin. Pero hindi eh. Pagka bigla na lang tinanggi nila. Tara ng pamasahe sa loob po ng airport. Kami po, ma'am, definitely the airport police, if I may say that, hindi po kami nakikialam or the airport police does not interfere with any of these, yung pricing po ng ating mga fares. Ano si Attorney David na to? Attorney David o Attorney David? Ang gusto lang namin marinig, sige po, iimbestigahan namin. Ating mga public utility vehicles po dyan. Rest assured naman po, it has always been with any government agency po. Pag nalaman po namin na meron pong pagkukulang, especially with regard to our employees, gagawan po natin ng rapat-dapat na tugon. Okay. Yung mga yan. Ayoko nung sagot. Parang assume niya na agad na perfecto yung mga nandun sa loob no? Investigasyon muna. Yun ang hinihiling kong yun ang hinihintay kong sasabihin. Iimbestigahan po natin 'yan kung may katotohanan, di ba? Pero hindi Baba na agad ng... Ngayong hapon, humarap ang tsuper kay DOTR Secretary Vince Dizon at ibinigay ang pangalan ng mga airport police na dawit sa hatag. Hihingi po kasi inyo ng tawad sa mga nagawa kong kasalanan. May proseso tayo dyan, pero malaking bagay itong lapit mo sa amin at pagbigay ng impormasyon. Bibigyan pa rin kita bibigyan kita ng protection. Kakausapin ko ang LTO at LTFRB kasi nasabi ko nga hindi lang overcharging ang violation. Pati yung paggamit ng isang prangkisa, isang taxi na pasuna ang prangkisa. Mabigat din yon. Pero napakalaking bagay nitong paglapit at pagsiwalat niya dito sa sistema dyan sa NAIA. Para sa GMA Integrated News, ang gawin na lang nila, tanggalin, palitan ng bago lahat. Kasi kapag may natitira doon na may kinalaman lang dyan yung may kinalaman dyan sa mga taxi-taxi na yan, whether guardia or yun lang ang pinakamagandang solusyon dyan Kasi pag may maiiwan dyan na, yung lahat ng may mga alam na tinukoy ng taxi driver, para wala ng problema, i-reshuffle na lang nila somewhere sa ibang ahensya ng gobyerno, yung wala silang makukunan ng pera. 'Di ba? Kasi kung ang papalitan mo lang diyan ay yung pangilan-ngilan lang, wala yan. Tutubo na naman uli yan. Anyway, ano na naman ito? Empleyado ng City Hall pinagpapaliwanag po tapos manghampas. Ano ba nangyayari sa mga opisyales natin? Sabagay, hindi pala ito opisyales, empleyado ng City Hall. Cycle rider na yan ang isa pang nakamotorsiklo sa Lapu-Lapu, Cebu. Maya-maya, bumaba ang parehong rider ng motor at nag-away sa gitna ng kalsada. Paulit-ulit na nanghampas ang nakaasul na damit habang pinagsusuntok. At wala pang helmet si tatay. Ng isa pang rider. Natigil ang pisikalan ng pumagitna ang kanilang mga asawa. Agad namang umalis ang nakaasul na rider at kanyang angkas.
Kinumpirma ng city administrator na empleyado ng City Hall may helmet naman pala, hinubad ang lang. rider na nakaasul sa viral video. Batay sa post ng nakaaway ng empleyado, ihatid dapat niya sa opisina ang kanyang asawa nang mabundol sila. Nabasag ang kanyang plate number at signal light. Nang hindi makuha ang pansin, doon na raw niya hinabol at hinarangan ang nakaasul na rider. Ayon sa mga otoridad, lumapit na sa kanilang biktima at hinimok nila na magsumiti ng reklamo laban sa empleyado. Ipinatawag na rin ang empleyado at pinagsusumiti ng written report. Wala pa siyang pahayag. Ano naman yung mga ganyang kasimpleng mapapag-usapan naman yan, di ba? Hindi naman yan hindi naman komplikado kung may nabasag man na plate number or Pag-usapan nyo na lang. Oh, last topic. Ito yung si Rendon Labrador daw. Tutulong sa direktiba ng mga pulis na magbawas. Alam kong ginawa na ito dati, di ba? Panahon ba ni Lacson yun? Yun dati yung mga pulis na kailangan magpapayat. Hindi ko na ito naabutan pero parang naano ko na siya dati. Parang na-research ko na dati. Di ba may gumawa na rin yan, yung bawas tiyan sa mga pulis. Tutulong sa direktiba ng PNP Chief na mabawasan ang timbang ng mga pulis ang kontrobersyal na social media personality at fitness coach na si Rendon Labrador. Libre umano ang ilalatag niyang 93-day functional workout at diet para sa kapulisan. Mahirap na part doon yung diet no? Pag nakasanayan mo ng kumain ng masarap Pero to be fair, ako ngayon, hindi ko na kaya yung buffet, yung mga eat all you can. Hindi ko na kaya yun. Parang, let's say, pag ang buffet ay worth 1,000, hindi ko na masusulit yung 1,000 ko. Meron na sa akin na may sa sistema ko may pagbabago na hindi ko na kaya. Hindi na katulad nung dati na yung siguro nakakailang balik ako pero pangalawa ko pa lang parang malulunod na ako Katutok si June. Tayo napunta doon. Generasyon. Tawagin niyo akong pambansang coach. Social pambansang coach at fitness coach na si Rendon Labrador. Base sa kasunduan ni Labrador at ng Police Community Affairs and Development Group, tutulong siya sa fitness program ng nasabing police unit. Ginagawa ko po ito ng libre. Oo, libre. Nagpresenta po ako, pati yung aking mga coaches para Siyempre kahit na i-YouTube mo rin yan, 'di ba? Or i-Facebook mo rin yan, may manonood din sa'yo, hindi mo rin makukonsider libre. May pabor ka rin makukuha. Di ba? Mulong. Tapos na nag-usap kami ni Rendon, naghingi ako ng tips. Wala namang involved na financial dito. Makita natin is fit na magturo. He's a gym instructor. Sa pamamagitan ng kanyang ilalatag na 93-day functional workout at diet, tiyak na mababawasan daw ng timbang ang mga pulis. Bilang pagsunod sa direktiba ni PNP Chief Nicolas Torre III, ginagawa niya raw ito dahil malapit sa kanya ang PNP bilang anak ng isang retiradong general. Pero tama yan. Tama naman yan na kailangan talagang fit yung mga pulis. Diba? Kasi paano sila hahabol ng mga masasamang loob, diba? Mas may credibility, may mas magtitiwala sa pulis na fit. Bilang social media personality, dati nang nasangkot sa ilang issue si Labrador. Sabay kalkal ng issue no? Kabilang dyan ang pagkakadeklara niya at iba pang kasamahan bilang persona non grata sa probinsya ng Palawan noong nakaraang taon. Matapos sa kanyang mga post laban sa mga taga-Coron, Palawan. Matapos silang makasagutan ng ilang tauhan ng munisipyo roon. Humingi sila ng paumanhin ukol dito kinalaunan. Yung history ni Rendon, 2023 naman, nabati ko si Labrador matapos i-livestream ang isang raid ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Makati. Nauwi pa ito sa pagkakasibak noon sa pwesto ng tagapagsalita ng PNP ACG. Naniniwala naman ang Police Community Affairs and Development Group na hindi makakaapekto sa kanila ang imahe sa social media ni Labrador. As far as the PKG is concerned, focus lang kami doon sa fitness. Ang tanong ko sa lahat ng mga bashers natin at haters, handa na ba kayong makakita ng fit na pulis? Para sa GMA Integrated News, June. Pero sa akin, yung part na yung magti-training lang siya ng gym, wala namang problema doon.
Pero ang tanong ko naman sa PNP, wala na ba kayong makukuha na iba? Kasi baka mamaya, dahil influencer yan, syempre, na-discuss din yung maraming controversy na nakakabit dyan kay Sir Rendon, di ba? Wala na ba kayo ibang makukuha? Kasi baka mamaya may mangyari na naman, syempre madaming basher yung tao na yan, madadamay na naman ang image nyo. Ang dami naman siguro dyan na pwedeng kunin. No? Siguro naman may mga capable naman, may mga health buff naman na pulis diyan na kapwa nyo pulis din na pwedeng pwedeng magturo sa kapwa nila pulis. Or kung gusto niyo talaga yung fit, kaya mas pabor na akong gagastos na kayo sa talent fee ng ibang ng 93 day lang naman Magkano ba ang magagastos doon? Let's say, sabihin mo ng 20,000, kung marami naman pulis ang matutulungan nun, kesa yung, di ba? Hindi ko ina-undermine yung kapasidad din rin doon. Kaya lang, ang makontrobersya yung taong yan Mamaya may mangyari na naman doon sa training na masisilip. Dahil binablog niya yung mga ginagawa niya, di ba? Mamaya masisilip na naman ng ibang tao yon. Magkakaroon na naman kayo ng issue. Kayo, bahala kayo, no? Kung kaya nyo naman i-handle. Pero, for me, marami pa naman siguro makukuha ang iba dyan. Hindi lang naman si Rendon ang nag-iisang, nag-iisang gym instructor sa Pilipinas. Anyway, yan lang po muna mapapag-usapan natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.